bigyan ng pagkakataon na mapangaralan, mabahagian ng kaalaman sa Islam. O, di ba ang ganda? O, dapat naway yung ganun hong mga sistema ay magawa din natin sa ating mga bayan, sa ating lalawigan. O, di ba na ang ginagawa ho nila, halimbawa sa isang barangay, nag-imbita sila, halimbawa mga 300 katao, 200 katao. At ang ginawa naman nila, yung mga kapatid na may kaya, ay nagbibigay sila ng pangpalubag loob, na hindi naman ho nasasayang yung kanilang isang araw o kalating araw na pagdalo doon sa pangangaral. So mayroon po silang ginagawang mga ipinamimigay na bigas. Abay, alam naman yung sa mga probinsya, laking tulong yan. O, di ba? Mag-repack ka ng tig-3 kilong bigas. O tig-2 kilong bigas. At pagkatapos may kasamang sardinas, may kasamang noodles, at may kasamang kape pa. At ito ay ibibigay mo sa lahat ng dumalo. O di ba ay isang napakalaking biyaya ho yun mga kapatid, na yung ating mga kababayan na sa halip na siya ay maggagapas o magtatrabaho doon sa kanyang bukirin, ay para naman ho mayroon siyang sasaingin sa ilang araw, abay dadalo siya doon sa ating pangangaral. So biruin mo, nagkaroon na siya ng kapakinabangan sa pang-espiritual na kalagayan, ay nagkaroon din siya ng kapakinabangan sa kanyang pisikal na pangangailangan. Ayan mga kapatid. Kaya alam ho ninyo mga kapatid, yung atin ho mga kapatid yan, na mayroon kayong mga iba't ibang estratehiya, pamamaraan sa pagbibigay aral sa ating mga kapatid, ibahagi niyo yan. Huwag po ninyong sarilihin yan. I-share po natin yan, mga kapatid, sa ating mga kababayan, nang sa gayon ho ay magkaroon po sila ng pagkakataon din na mapakinabangan ang inyong estilo at pamaraan kung paano kayo namamahayag sa aral ng Islam dyan ho sa inyong lugar. So yan po mga kapatid, yun po ang kagandahan, di ba? Yan po ang kagandahan. Kaya ang Islam in action ho, at siyempre katuwang natin ang tanggapan ho ni Police Colonel Jainal Abidin Ismail. Yan po sa chaplain ng PNP. Sa hanay po ng kamusliman, siya po ngayon dyan ang naging kapalit kay one-star General retired Ibrahim Moksher. So ang naging kapalit po sa kanya ay si Police Colonel Zainal Abidin Ismail. So siya po ay makasama din sa atin hong paglalakbay, inshallah. At isa din po tayo sa naimbitahan. At sa darating pong Mayo 1, inshallah, kung hindi ho magbabago, yan po ang tinakdang araw na magkaroon tayo ng pangangaral dyan. Pamamahayag, yan ho mga kaibigan, sa Barangay Villa Cornijo, Kawayan, Biliran. Ayan mga kapatid, di ba? Ay, ang ganda naman ng ating, ang ating hong biyaya. Sa pagkalipas ho ng Ramadan ay mayroon na tayo mga nagagawang ganito hong mga programa ho mga kapatid at mga kaibigan. Kaya tayo? Todo kayo tayo samantalahin natin ang pagkakataon na habang tayo ay malakas pa. Tayo ho'y magkapit-bisig, tulong-tulong. Anumang organisasyon hong inyong kinabibilangan, saan man kayo naroon ho mga kapatid, na tayo? Sama-sama na. Kung ano yung programa ng isang kapatid natin, ng isang grupo, at ano yung maisuportahan natin, suportahan natin. Kung hindi man tayo makadalo, ipagdasal natin, ipagduaan natin. Okay, mag-imbita din tayo ng mga kapatid natin na para makadalo din ho sila sa ganun hong pagtitipon. At siyempre mga kapatid at mga kaibigan, pag-usapan lang din ho natin. Pasensya na kayo at alam ko kayo din ho'y naguguluhan at mayroong iba dyan na nagtataka kung bakit ay wala pa rin huhumpay ang mga pagbibigayan ng kuro-kuro, kaalaman, idea, mga damdamin at iba-ibang mga reaksyon ng ating mga kapatid. Allahu Akbar. Dahil yan po sa mga isinishare natin sa Facebook, nababasa po nyo dyan. At nagla-live din ho tayo. Nagsimula lang ho yan noong hong sinishare natin ang kanta ni Sister Saira na Silos. So marami hong nagsisilos. Marami hong sumama ng loob. Hanggang napag-usapan na yung kasama na doon sa pinag-usapan doon sa aming mga grupo na nag-share sa Facebook, sa live. Yung hinggil naman sa usaping sigarilyo. Ayan.
Ay, kasi sabi nga nila, bakit ba Yusuf pinagpo-promote mo yung musika at sigarilyo? Di ba? Ay, bakit daw para ako'y kumatig daw doon? Kaya tuloy ako'y napagbintangan. Ikaw ba bro ay malakas din magyusi? Ay, alam niyo mga kapatid, kahit nung ako ho'y hindi pa Muslim, ay alhamdulillah, Kristiyano pa lang ho ako, ay wala ho tayong bisyo. Yan naman po ang pinagpasalamat natin. No? So hindi ho tayo katulad ng iba nating mga kapatid na nung sila ho'y nag-Muslim, saka pa ho nila naiwasan yung iba't ibang bisyo sa kanilang buhay. Tulad ng sigarilyo, alak, at sugal at iba pa. Diba? Kaya ganun ho ang kalakaran, ganun ho ang karamihan. Pero ako ho mga kapatid, at hindi man lang ako, marami din ho mga nagbalik Islam na mga kapatid natin na kahit nung sila'y Kristiyano pa, ay wala din silang bisyo. Diba? So ngayon, at dito naman ho, ay ito, bigay lang din na tayo ng linaw. Yung iba dyan, medyo sumama ang loob sa atin. Kasi bakit daw hindi tayo naging katuwang doon sa mga ustad natin, sa mga ulama natin na laging nagbibigay aral na ito nga hong musika ay haram. Ay bakit naman ho'y mukhang kakaiba daw ang akin namang pananaw? Bakit daw para kung kumakatig pa doon sa mga artist natin, sa mga kapatid nating kumakanta? Oo. Sabi ka ba, marunong ka bang kumanta, Brother Yusuf? Sabi ko, hindi. Bakit parang pinopromote mo pa sila? Ay sa totoo lang mga kapatid, naawa ako sa ating mga kapatid, na grabe naman po ang pagbatikos. Oo, sa totoo lang, doon ako nasasaktan. Oo. Kasi grabe naman, wag naman, dahan-dahan naman tayo. Dahil kapatid po natin yan yung mga kapatid po natin yan. So, doon po ako nasasaktan Oo, kasi sa totoo lang ay bawat isa naman sa atin ay may kanya-kanya tayong kalayaan pagdating sa pagbibigay ng komento at reaksyon sa bawat kaganapan. So ako ay magpakatotoo lang din ako talaga mahilig ako sa musika. Nakikinig ako ng music. Pero hindi lang ako marunong. Marunong ako kumanta Magkantahan na kami dito sa CC News, Filipino News Gagawan ako ng kanta. Lahat ng pangyayari, lahat ng kaganapan, gawan ko ng kanta yan. Lahat ng mga gandang turo ng Islam, kaya lang wala hindi man tayo nabayayaan kaya nga ako, nang hinayang nga ako doon sa mga kapatid kong balik Islam, na ang gagaling pala na ng kumanta, ay nung nagbalik Islam sila, tinigil na nila. Wala tayong magawa. Siyempre, nanindigan na ho silang haram yun. Ako naman mga kapatid at mga kaibigan, depende ho sa nilalaman ng musika. Gano'n naman yung akin. Huwag kayong sumama ang loob, Kaya ka naman pinagbabawal yan ng karamihan natin mga ulama dahil nga daw doon sa naidudulot na hindi maganda. Diba? Dahil nga doon sa nilalaman ng kanta na hindi maganda. Ay di, gandahan natin yung nilalaman. Di ba ganun lang yun? Para sa akin yun, huwag kayong magalit. Ang mapiko, talo kayo. Sa akin, yung maganda. Di ba? Halimbawa, kaya naging haram yung kanta. Bakit? Paano ba naman yung kanta mo natutulog ang Diyos? Pwede ba matutulog ang Diyos? Di gawin nating buhay na buhay ang Diyos. So, ganun mga kapatid. Sa totoo lang, ako talaga, doon sa mga artist natin, hangang-hanga ako sa mga kapatid. Hindi lang kay Shaira, hindi lang kay Kumini, kasi po yung iba-ibang mga galing na bangsamuro na magaling kumanta. Hangang-hanga ako doon. Kaya nga ako ay nagbumungkahi na sa halip na batikusin natin sila ng batikusin, ay na lang kung atin na lang po silang tulungan at suportahan na makagawa. Ito'y akin lang. Nasa inyo kung hindi kayo siyang ayon Ito'y akin lang. Ano kaya kung lahat ng mga artist natin, lahat ng mga singer natin, mga kapatid natin, mga bangsamuro, ay magsama-sama sila at suportahan na makagawa tayo, na makagawa sila ng mga awiting nagbibigay sigla sa larangan ng panampalataya. Di ba? Ang dami namang magagandang bigyan ng aral dyan. Yun lang mga kwento ng mga balik Islam Anong pagsubok sa kanila? Hanggang niyakap na lang siya, gawa mo ng kanta yan. Di ba? Ang dami mga kapatid. Ito'y akin lang. Di ba? Yun ang maganda. Kasi sayang Ako pasensya na kayo sa mga ustad na kayo ang inyong talaga, ako na may hanga po talaga sa inyong mga pangaral na dapat ito iwasan at ito'y haram, dapat iwasan. Alam mo na yun, ako yumaka po sa Islam hanggang ngayon, lagi ko nang naririnig yan haram, iwasan. So, wala pa akong narinig na gumawa ng paraan na matulungan yung ating mga kapatid na ganun po ang kahinaan kasi ito lang, akin lang to marami po tayong mga kababayan, hindi lang Muslim, pati mga hindi Muslim, na talagang nasa puso na yung musika.
Mayroon nga tayong mga kababayan dyan, ayaw makinig ng pangaral ng mga pastor, mga ustad, ayaw makinig eh. Pero doon sa musika, nakinig siya eh. Napapaiyak siya doon eh. Napapaindak siya doon eh. Napapaluha siya doon eh. Ibig sabihin, tumatagos sa puso na yung mga awiting kanyang narinig. Di ba? Ano kayon kung ang mga awitin namang marinig natin ay mga makabuluhang kanta? Di ba? Makakabuluhan. Tapos magkaroon na tayo ng isang FM station dito sa Metro Manila na marinig sa buong Pilipinas. Isang FM station para lahat tayong mga Muslim na tayo siyempre, hindi naman tayo pare-parehas May mga kapatid tayo, hanga tayo, saludo tayo sila, dalawang kamay pa, saludo tayo sa kanila na napipigilan nila yun, nakukontrol lang sarili nila, na ayaw makinig. Kaya tayo ay mayroong hanga tayo sa mga kapatid natin na yan. Oo, kasi nakontrol nila paano tayo hindi natin kaya kontrolin? Ako, napakatotoo talaga ako. Hindi ko kaya kontrolin di ba? Hindi ko kaya kontrolin talaga. Napakatotoo ako. Talagang nakikinig ako ng musika. Kasi ang musika, walang hilig sa akin. Ako, hilig ako sa kanya. Paling ayaw na sa akin, basta gusto ko siya. Mga kapatid, so pasensya na kayo. Lalo na doon sa aking mga kaibigan, mga kakilala ko. Talagang nainis na sa akin. Sabi na, bro, hindi ka naman marunong kumanta. Hindi ka naman mahilig kumanta. Wala ka namang alam sa pagkanta. Bakit mo ba parang pinupurumot mo pa sila? Kasi mga kapatid, nagsawa na ako sa puro batikos Sa totoo lang. Puro lang kasi batikos, walang solusyon. Anong gagawin natin doon sa mga kapatid natin na talagang hindi mapigil? Diba? Gawan natin ng paraan. Na yung kanilang hilig ay maibigay. Pero sa pinakamainam, na paraan, ibig sabihin, yung kanilang karunungan, husay at galing, gamitin natin sa maganda. Kaya naman naging bawal yun, dahil nga sa nilalaman na hindi maganda, nagliligaw. Pag nakinig ng pakinggan ng tao, naliligaw ka, napariwara ka, ay di lagyan natin ng mga magandang mga aral na hindi ka naliligaw, hindi napunta kay iblis yung puso't isipan mo, kundi ituon mo ang iyong damdamin doon sa kahalagahan na mga mensaheng pupukaw sa iyong damdamin. Ang daming mga aral, mga kapatid, sa totoo lang. Yun lang kahalagahan ng sala. Yung kahalagahan ng pag-asawa ng apat. Gawan mo ng kanta yan. Paano matanggap ng mga kababaihan yan? Yung magkaroon ng kaduayan. Di ba? Ang ganda yan. Gawan mo ng kanta yan. Malay mo, sa pakikinig ng ating mga sister na yan, yung ganda ito, maya-maya, magulat na lang si mister. Siya na naghahanap ngayon na, maging kaduayan niya. Sa totoo lang, mga kapatid, ito naman, yan man lang may akin. May akin ho yan. So, kung kayo magalit dun sa aking naging damdamin, wala tayong magawa. Pero ako nagpakatotoo lang. Di ba? Dako tayo sa Yose. Ito, isa pa yan sa pinupukol sa akin. Minsan sinasabi pa nila, pati ba alak bro, pwede na siya? Hindi naman. Kasi yung alak, malinaw yan na binanggit talaga ni Allah sa Quran. Alak, sugal, at iba pa. Yung mga pagkain at iba pa. Di ba? So, yung sa akin tulad ng musika, kung basahin natin dyan, wala naman pong binanggit talaga dyan, tahasang itong musika ay haram. Naging haram lang ang musika, mga kaibigan, sa paliwanag ng mga kapatid natin na talagang tahasang tumututol dyan. Dahil nga sa nilalaman. Nagliligaw Napapariwara ka pag nakinig ka. Paano naman kasi lahat ng mga musika kasi ang ating napapakinggan ngayon, puro naman talaga, walang, hindi, basta lang makaantig ng damdamin. So, hindi na inilagay sa ayos ba? Di ba? So, puro kalaswaan o nung mga kantang narinig natin. So, pag halimbawa, ang pinakinggan mong puro kalaswaan, parang ang puso mo ay humaling na rin doon sa ganung gawain. Kung ang lagi mo napapakinggan kabastusan, parang ang puso mo na doon na rin napupunta. Di ba? Kung ang narinig mong kanta puro kagaspangan, puro kayabangan, parang naging ganun ka na rin. Natatangay ka. Ganun katindi ang musika, mga kapatid. Ganun ang impluensya. Kaya, para sa akin, yung mga magaling na artist natin, gumawa kayo ng mga ibahin naman. Na lahat ng mga kantang magawa ninyo ay makabuluhan. Lahat ng mga kantang magagawa ninyo ay may aral. Di ba?
Okay, pag-usapan lang natin yung silos. O ito, pag-usapan na rin natin. Ha? Sabi nga ng isang kapatid sa akin, ay talagang mukhang iba na ang naramdaman ni Brother Yusuf kay Sister Syra. Ay panay post lahat ng kanyang mga concert pinopost Ha? Oo, mukhang napamahal na si Brother Yusuf. Ay totoo naman. Ay mahal na mahal ko ang lahat ng ating mga kapatid na may angking husay at galing. Oo, ako napamahal sa kanila, napahanga sa kanila. Oo. Kaya sabi ko nga sa kanila alin kayang mas magandang maging damdamin mo sa kapatid mo? Yung humahanga ka at nagmamahal o yung namuhi ka? O, di ba? Ay, ayaw ko dun sa pagamuhi. Oo. Hindi ko magawa yung kamuhian ko yung aking kapatid. Oo, sa totoo lang. Oo, pasensya na po kayo ha. Doon po sa mga kapatid natin na kayo namuhi, nasusuklam, ay magkaiba tayo ng damdamin. Oo, ako po ay humahanga at nagmamahal. Oo, sa mga kapatid natin na may ganong uring ikangay biyaya sa kanya. Biyaya man yan para sa akin. Sino bang may gusto niyan na maging singer yan? Sino bang may gusto niyan na tangkilikin yan ng kaniyang mga musika? Sa totoo lang, kadar yan ng ating kapatid. Nakakadahana talaga yan. Pero yun naman yan, sa simple lang, kahit siya nabulaga ngayong mga sister, sa simpleng kanta lang niya. Pero mo, napahanga ang karamihan ng ating mga kababayang Pilipino, hindi lang sa bansang Pilipinas, maging sa ibang bansa, iba't ibang lahi. Totoo lang mga kapatid. Ngayon, pag-usapan ngayon natin, kaya nga nang sabi nga ng isang nagsishare din sa atin, sabi nga na sa akin, bakit kaya lagi na lang natin narinig haram-haram? Hindi natin pag-usapan yung nilalaman ng awitin na yan. Di ba? Ano ba yung nilalaman ng awitin na yon? Ay talaga ba ang nilalaman ng awit na yon ay ay wala bang kabuluhan? Wala bang kapakinabangan sa bawat isa sa atin? Para sa akin mayroon. Sa akin mayroon. Lahat tayo tinamaan nga doon ano bang pinakabuod nung kanyang minsay? Silos. Alam mo yung silos mga kapatid, yan, mabigat na pagsubok yan. Kaya nga dapat din yan mapag-usapan ng bawat isa. Magbigay kayo ng mga magandang aral hinggil niya sa silos. Paano ba natin malabanan yung silos? Bawat isa sa atin may kanya-kanya tayong pagsisilos na naranasan. Di ba? Ang dami hong nasirang pagsasama, mag-asawa, trabaho at iba pa. Yung iba pa nga dyan sa silos, pumatay na Ibig sabihin, yung silos ay mabigat na pagsubok yan sa bawat isa sa atin. Di ba? Ano bang turo ng Islam? Baka pwede naman na hindi puro haram-haram ang ating marinig, no? At least, bigyan naman yun ng pansin ang nilalaman ng awitin. Bigyan naman natin ng pansin. Ano ba ang makuha nating aral doon? Diba? So, kunin din natin yung maganda kasi hindi naman lahat doon ay masasabi natin na walang kapakinabangan. Sa totoo lang, nabuksan ang puso at isipan ng bawat isa. Kaya nga tinangkilik kasi lahat tayo tinamaan doon. Lahat tayo ay sapul doon sa silos kasi lahat naman tayo may pagsisilos. Lahat mayroon diba? Kaya, bawat isa sa atin, halimbawa ikaw, may karanasan ka sa isang bagay o sa pag-ibig o sa trabaho o sa anuman, sa samahan. Na ikaw dumanas ng ganong damdamin. So, paano mo nakontrol ang iyong sarili? Paano mo napigil ang iyong sarili na hindi humantong sa hindi magandang pangyayari? Okay mga kapatid, so yan po atin pong binigyan lamang po ng linaw yan. Kasi alam ko ay tayo tinitira na rin dyan. At okay lang sa akin yun. Mayroon nga mga nagsasabi sa akin, bro, grabe na, below the belt na ang kanilang mga sinasabi at masakit na. Pero parang okay lang sa'yo. Sabi ko, manhid na ako dyan. Okay lang sa akin yun. Kasi kalayaan naman ng bawat isa yan na bumatikos ka. Kalayaan naman ng bawat isa yon na magbitaw ka kung ano nung gusto mo. Pero ang pinakamaganda, ay dito mo kasi masusukat ang ating sarili. Kung paano natin ginampanan o gampanan yung aral ng panampalatayang Islam. Sabi nga ng Rasul sa Salam, kung wala ka lang din masasabing maganda, mas mainam na manahimik na lang. Di ba? Kaya pag medyo pangit na yung naisip mo, na sasabihin mo sa iyong kapatid, maghunos dili ka muna. Di ba? Ganun lang yan. So sa mga pangyayaring ito, lahat tayo ay mayroong nakukuhang aral, mga kapatid. Di ba? Ngayon, dito naman sa usapang yusi, sigarilyo, di ba? Ako, may tinatanong ako bro, totoo ba na hindi ka nag-yusi? Yes, kapatid, hindi po ako talaga nag-yusi. Kahit nung ako hindi pa Muslim, hindi ko nagawa yan.
Hindi ko po nagawa yan. Itong mga matindi mga kaibigan. Kaya sino bang hindi gaganahan mag-program dito sa CC News Filipino Bios? Ha? Ito, may kapeng binibigay yung ating chairman dito. Ang sarap-sarap ng ating kape. Ito. Mainit pala. Nagising ako di oras. Alhamdulillah. Di ba? So dito naman po mga kapatid, so doon po sa nagtatanong, ay alhamdulillah kapatid, ako po hindi ko napasok yan. No? Yun naman po isang biyaya sa akin, kahit ako hindi pa Muslim noon, ay yung sigarilyo, sugal, alak, hindi ko naging kaugalian. Kaya kung karamihan sa mga balik Islam ay pinagmamalaki nila at pinagpasalamat nila kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat din naman talagang magpasalamat ka. Dahil nung ikay nag-Muslim, lahat ng mga bagay na naiwasan mo dahil doon sa kagandahan ng turo ng Islam. Di ba? Yan ang isang biyaya sa iyo yan. Di ba? So, doon naman po sa ating mga kapatid, lalo silang nagulat, lalo silang medyo nag-react sa akin. Sabi ng iba, akala ko ba bro, nagbibisyo ka rin dati. Bakit sa dating mo ngayon, para kang sinusuportahan mo pa yung mga kapatid nating nagyuyuse. Di ba? Dapat nga bro, sumuporta ka na dito sa sa mga kapatid natin, mga ulama natin, mga alim natin, na ang panawagan nila ay haram, bawal, bawal. Bakit sa'yo parang pinupromote mo pa? At lagi mo pang hinahalimbawa yung Saudi Arabia. Ang Saudi Arabia ay halal na sa kanila doon ng sigarilyo at musika. Hindi naman mga Arabo ang ating halimbawa. Sabi ko ngayon lang yan kasi nga nakitaan na ninyo na gumagawa na sila ng hindi sang-ayon sa iyong kalooban. Pero dati nung mahigpit pang Saudi Arabia. Di ba? Mahigpit pang Saudi Arabia. Anong laging bukang bibig natin pag nagdadawa, di ba? Lagi nating pinopromote ang Saudi Arabia. Lagi nating bida sa ating pananalita. Ngayon, dahil lang ba ay medyo binigyan na sila ng kaluwagan doon. Ang musika doon ay pwede na, nagko-concert pa. Di ba? Tapos ang sigarilyo ay inaalaw na. So alam nyo mga kapatid, ay kung ating kasing unawain din yan, medyo nahirapan talaga ang ating mga ulama diyan na ipatupad. Kasi nga hindi naman kasi katulad din yan ng ibang pinagbabawal na binanggit mismo. Ang dahilan na kaya ang sigarilyo ay kabilang sa ipinagbabawal ayon sa kanilang kapasyahan dahil nga doon sa naidudulot ng hindi maganda sa ating kalusugan. Pero sa totoo lang, nung araw, hindi naman ganun tinuturing pa nilang makro yan. Ibig sabihin, pwede mong gawin, pwedeng hindi. So, walang problema. Nung araw, kabutan ko pa yan, hindi ganun kahigpit. Kaya lang, nung dumating na yung mga paliwanag ng mga eksperto, ng mga doktor, na mayroon nga daw chemicals na nilagay dyan na magdulot ng pinsala, ay doon na. Talagang mas dumadami na, mas nakakarami na yung nagdeklara na ito talaga dapat iwasan at haram. Pero ang tanong mga kapatid, anong solusyon natin doon sa mga kapatid na hindi makapagpigil? Hindi kayang tanggalin O diba? Puro na lang ba tayo haram-haram ang marinig natin? Wala ba tayong magawang paraan dyan para matulungan ang ating mga kapatid? Sa totoo lang mayroon Sabi nga ng isang brother natin ano bang problema dyan sa sigarilyo? Diba? Yung chemicals, yung nilalagay dyan na nagdudulot ng pinsala sa kalusugan, ay di ang maganda dyan, ipanawagan natin. Diba? Panawagan natin sa gumagawa ng yose. Diba? Magprotesta. Alisin na ninyo ito. Itong mga nagdudulot ng hindi maganda. Pag nag-UC ka pala, pipinsala yung baga mo. So pwede ba lagyan mo na niya ng ibang mga ingredients yan na sa halip na pahinain yung baga mo ay palakasin yung baga mo? Sabi nung mga loko-loko talaga, brother Yusuf. Totoo naman kaya na naging haram yan kasi doon sa sangkap. Yung sangkap na nagdulot ng pinsala, di alisin yung nakakapinsalang sangkap. Di ba? Lagyan yan ng mga nakabubuting sangkap. Tulad lang ngayon mga doktor na ito mga kapatid. Nirekomenda nila yung gustong tigilan ng UC. Mayroon silang nirekomendang vape. Vape na yun na lang ihigupin mo, ibubuga mo. So wala nang sindi-sindi. I-on mo lang yata yan, di ba? Iba-ibang flavor pa. Di ba nakakatulong? So yun ang pinakamaganda. Minsan mag-isip naman tayo paano natin matulungan. Paano halimbawa ako hindi ko kayang pigilin. So ano na lang ngayon? Hindi tumalab sa akin kahit ilang bisis ko pang marinig na haram. Wala, hindi ko kayang pigilin Yun ang kahinaan ko. So anong tulong nyo ngayon sa akin? So dapat mag-isip. Di ba? Ang pinakamagandang tulong dyan, mga kaibigan, alisin na lang yung sangkap na hindi nakakabuti. Yung sangkap na nagdudulot ng pinsala, alisin. Tulad na lang ibang kapatid natin nung araw, narinig ko yan sa paliwanag Kaya ipinagbabawal ng sigarilyo kasi nagdudulot ng masangsang na amoy. Di ba?
ibang amoy pag ikay nag-UUC. Kaya nga daw yung bahay mo, yung sasakyan mo, pag nag-UUC ka, nag-ibang amoy. Kaya yung hindi sanay sa sigarilyo, medyo naasiwa siya. O, di ba? O, di amoy lang palang problema eh. Kayang gawa ng paraan yan na pagbuga mo ng usok, amoy mosko. O, nawala yung ating background, ha? Ha? O, di ba? Yun ang maganda ng mga kapatid. Ha? Yun po ang pinakamaganda doon na malagyan ng ganun. Ha? Sa halip na hindi maganda yung yung amoy, ay di kayang gawang paraan niya ng ng mga eksperto ho, mga kapatid, di ba? O lagyan nila ng kakaiba namang lasa. O kakaibang amoy. Ay kayang-kaya yan, no? Kaya para pagdating ng araw ho, ay hindi na sila i-isolate. O, ito sinishare ko lang sa inyo dahil ito binabanggit lang din ho ng isa nating kapatid. Sabi niya, kasi nakakawa naman talaga yung nag-UC, di ba? O sa isang gusali, bibigyan mo doon sa isang area, smoking area. O, di ba? O pag sa sasakyan, bawal. O bakit? Kasi dahil doon sa chemicals daw na ibinumpong ka, kung may sakit yung nag-UC, maaaring matransfer doon sa iba, at saka yung amoy na hindi nagustuhan ng iba. O, di ba? Ay, pero kung gawin na kaya niya ng magandang amoy, wala na. Pwede ka nang pabuga-buga ka na lang dyan kung saan. Wala nang magtatakip ng ilong. Ay, maganda na eh. Mabango eh. Pero yung naman yan pagbuga sa'yo amoy musko yung nalalanghap mo. Ha? Tapos yung chemicals na laman doon, nakakatulong sa kalusugan mo. Aba? Ha? Adi, wala nang problema talaga doon, mga kapatid. Yan ho ay mga mungkahi lang ho yan, ha, ng atin hong mga kapatid din ho nakapag-isip din ho, ha. Nakapag-isip din ho kahit papaano ay matulungan yung ating mga kapatid na mayroong hong ganong uring pagsubok, mga kapatid at mga kaibigan. Ayan. So naway nagbigay po tayo ng kunting kaalaman, dagdag kaalaman ho sa ating mga kapatid, lalo na po sa mga sumusubaybay sa atin. So nagkaroon kayo ng mga negatibong na reaksyon sa atin ho mga ibinabahagi, at minsan makita po ninyo na mga ulama na po yung nagbigay ng ganong paliwanag, at minsan po magkaiba kami ng saloobin, damdamin, ay kalayaan naman po natin yan. Kaya minsan ako'y napagsabihan ng ating mga kapatid, bro, tigas talagang ulo mo. Ay hinawak-hawakan ko naman. Sabi ko, nga bro, totoo yung sabi mo. Ha? Totoo yung sabi mo, brother. Medyo matigas nga, ha? Di ba? So ngayon mga kapatid, normal man. Ako kasi ayaw ko naman kasi yung hindi kasi ako kasing tipo ng kapatid